Mga sinaunang armas na ginamit noong unang panahon. Kung ngayon ratratan at bombahan ng labanan, ay nung unang panahon po ay kakaibang pamamaraan ng digmaan. Oo, ang mga sinaunang tao ay gumagawa ng mga pamatay na armas na ginagamit nila sa mga digmaan. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang 12 sa mga armas na yan. Manatili ka lang hanggang sa dulo ng video dahil makikita mo ang mga makapanginig laman ng mga armas. At FYI, meron dito na pwede mong gawin mismo sa bahay mo o DIY. This is Arvin Polo TV, simulan na natin. Number 12, Urumi. Ang mga typical na espada ay matigas at merong blade sa kada gilid. Pero kakaiba ang Urumi. Ang Urumi ay isang espadang pinasimulan ng isang Kerala, isang rehiyon sa India. 1,500 years na itong ginagamit simula pa nung Sumgum period. Maraming tawag sa espadang ito gaya ng tutuwal o di naman kaya surukati. Depende ang tawag kung saan siya ginawa. Pero bagamat sa iba't ibang lugar na siya ginawa, ay isang bagay pa rin dito ang malinaw. Ang Urumi nagtataglay ng flexible blade at pareha sila ng function ng latigo. May haba itong 66 inches at ang hawakan ng Urumi yari sa bakal o tanso. At ang blade niya naman ay yari sa flexible na mga bakal na kinukuha sa dulo o gilid ng mga metal. Ito yung edge na o gilid na ng mga bakal. Ngayon, paano ba ito gamitin? Simple lang. Iwawasiwas mo lang sa paligid at kung sinong tamaan nito ay tapyas pati buto. At kahit mahinang mga hampas nito ay wala pa rin kaso. Dahil pag tinamaan ka ng blade niya, kahit sa mahinang hampas lang ay pupuruhan ka talaga ng gusto. Number 11, Falcata. Ang Falcata ay isang nakakatakot na uri ng espada na ginamit ng mga warriors sa Iberia sa panahon pa ng mga Romano. Ang pangalang Falcata ay hango sa 19th century na pangalan. Nang ibig sabihin ay falcon shape o hugis falcon. Ito'y maingat na ginawa at meron din itong single edge blade sa bawat kantuhan. May paumbok na parang alon din ito sa bandang itaas. Pero bakit? Nakakatulong ito para ma-deliver ng maayos ng warrior ang lakas ng hampas na merong momentum. Ganun pa man nung unang mga panahon, kapag nakakaharap ng mga Romanong mga mandirigmang may hawak na Falcata, ay nagugulat nga sila sa may taglay nitong ganda at lakas na makapaminsala. Mahalagang sandata ito sa mga Iberian nung mga panahon ng digmaan. Sa kabila pa nito, marami ring magagandang mga designs ang Falcata ang nakita sa mga libingan ng mga mayayamang tao nung mga panahong ding yun. Number 10, Shotel. Ang Shotel ay isang mahabang espada na kaparehas ng itsura ng sikel. Ang blade nito ay flat at magkabilaan din ng talim at pinandayan din ito ng hugis diamond sa paligid. May haba din itong 40 inches at ang hawakan naman niya ay gawa sa kahoy o madalas gawa sa sungay ng mga hayop gaya ng rhino. Ito rin ay may lagayan na gawa sa mga langib at leather. Napakaganda nito at madalas hinahaluan pa nga nila ito ng mga gems at iba pang mga nagmamahalang materials. At kaya ganito ang hugis niya para maabot agad ng warrior ang vital point ng kalaban gaya ng baga at kidney. Ang itaas na bahagi din ng shotel ay hindi matulis at para ito maitulak nila ang kalaban na may hawak na shield. Number 9, Makuatol. Ito'y pinangalan sa wikang Nawata na may ibig sabihin na handwood. Ito rin ay ginamit sa mga ibayo ng Mesoamerica. Ganun pa man, isa itong wooden block na may hawakan na mukhang maliit na bato. At meron din siyang nagtutulisang mga blade sa magkabilang gilid na gawa sa mga obsidian. Ang obsidian ay isang uri ng volcanic glass material na kalimitan makikita sa may South America. Madalas ang makuatol ay may habang 35 to 47 inches. At may bigat naman siyang umaabot ng 4.4 to 6.6 pounds o 2.3 kilograms. Ayon pa sa mga historians, malamang espada ito na ginagamit din pang ambush ng mga kalaban. Sapat na kasi ang talim ng makuatol para pumutol ng ulo ng mabilisan. Number 9, Wacha. Dinevelop ito sa Korean Peninsula noong 1400s. Ang wacha o fire cart sa English ay isang uri ng sandata na kayang tumira ng maraming palaso na parang mga rocket launcher. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang rocket technology bilang sandata. Ganun pa man noong 1590s sa may Japan, si Toyotomi Hideo ay pinangunahan ng dalawang pag-atake nila sa Korea at sinabay pa nga nilang atakihin ng China. Pero tila nabigo sila sa Korea pa lang. Dahil ayon sa mga historians, ginamitan ng mga Koreano ang mga Hapon ng kakaibang teknolohiya at isa nga dito ang wacha.
Watsang ginamit ng mga Korean Navy sa Japan kaya umatras na lang ang mga Hapon. Ikaw ba naman ang paliparan ng mga napakaraming malaraket na palaso at daang-daang mga bala, di ka ba aatras? At watsa nga ang ginamit ng 3,400 na mga Koreano para maitaboy ang halos 30,000 na mga Hapon. Number 7. Bagnok. Ang bagnok ay isang armas na nag-originate sa Indian subcontinent noong mid-17th century. Ang mga tao sa rehiyon na ito ay alam ang panganib dulot ng mga kuko ng tigre. Kaya naman na-inspire sila at nireplicate nga nila ito para masuot din ng mga tao. Kasya ito sa mga daliri mo, isusuot mo na lang at meron itong 4 o 5 nagtutulisang mga blade na kayang pumunit ng balat o laman ng mabilisan. At bukod pa meron ding option dito. Oo, pwede mo rin itong lagyan ng lason para pag nakasugat ka, diretso agad patay ang masusugatan mo. Mabuti ito bilang self-defense pero noon ginagamit talaga ito sa mga digmaan. Number 6. Caltrop. Ang caltrops ay madalas na nakikita natin kung saan-saan. Pero talagang nagsimula ito 2,000 taon na ang nakakaraan. Para itong barbed wire na pinatigas. Marami itong series ng mga nagtutulisang mga spines. Madalas 4 itong spine at ang 3 ay nakalapat sa lupa at ang isa naman ay nakatayo. Ito ay ginagamit noon para hindi makalusob ang mga kalaban. Madalas mga kabayo o mga kalesa ang mga biktima nito. Kumbaga para itong pako na mas deadly. Ito'y nambubutas ng talampakan ng mga hayop at mga tao. At miski gulong ng mga kalesa ay walang takas dito. Number 5. Patu. Ito'y ginamit ng mga Maori people sa may New Zealand. Ang patu ay isang sandata at ang pangalan niya ay merong ibig sabihin na strike, hit o kill. Maikli lang ang hawakan nito at kalimitan gawa ito sa iba't ibang materyales gaya ng puna mo greenstone, buto ng balyena o di naman kaya sa mga bato at kahoy. Madalas din ng patu ay merong maliit na buta sa hawakan para dun isasabit ng kamay mo para di matanggal. At bagamat napakaliit niya ay napakatindi niya. May taglay siyang kakaibang bigat na nagiging dahilan ng seryosong pinsala sa matamaan nito. Madalas din pinangahampas ito sa ribs o sa baba ng tao. Ito'y meron kasing matigas na pakurbadang hugis na solid kapag tumama sa katawan ng tao. Number 4. Archimedes Steam Cannon. Si Archimedes ay isang Greek mathematician, physicist at engineer. Isa nga rin siyang malaking impluwensya noon ng Syracuse, isang city-state sa isla ng Sicily. At noong 3rd century BC, inatake ang city na ito ng mga kalaban. Kaya naman si Archimedes ay nagdisenyo ng kakaibang sandata na super advanced ng mga panahong yun. At isa nga ito sa mga naimbento niya. Isa itong claw machine na kayang magpaangat ng mga barko sa may dagat. At nag-imbento rin siya nito. Pinapatama niya ang sinag ng araw sa mga kalaban para masilaw. At ang isa pa sa pinakadabis niyang inimbento ay yung flaming steam cannon. Gawa ito sa malaking bakal na tubo nilalagay sa pugon para tumaas ang temperatura. At pag uminit na, magre-react ang tubig sa loob at titira ng malakas ang maliit na bala na nasa loob din. Maraming mga barko ang tinamaan ito at talaga namang nakapinsala sila ng husto. Naging effective itong armas noon dahil miski si Leonardo da Vinci ay nagdisenyo rin ng para sa kanya. At noong Second World War ay gumawa rin sila ng iba't ibang bersyon nito para panira sa mga aircraft. Number 3. Chakram. Ang chakram ay nag-originated sa may Indian subcontinent around 2,500 years ago. Isa itong hinahagis na pabilog na bakal na sandata. Ito'y may diameter na 5.9 inches. Kaya naman pag hinagis mo ay kayang makaabot sa layong 200 feet. Ang bawat gilid ng bilog ay napakatalim na kayang pumunit ng balat ng tao. Ito'y pwede rin gamitin ng harapan at talaga namang punit, wasak o laylay ang mga organs na tatamaan nito. Number 2. Lantern Shield. Ito'y ginamit during Italian Renaissance noong 15th and 16th century. Napakahalaga ng lantern shield sa opensa at depensa. Ito'y gawa sa pabilog na pansalag na tinatawag nilang buckler at meron din siyang hook na nakahang. 2-in-1 ito kumbaga. Pwede mong sanggain ng tira habang tumutusok ka ng kalaban. Ayon sa pag-aaral, ginagamit din ito ng mga guwardya pag sila'y nagpapatrol sa mga Italian cities noong mga panahong yun. Number 1. Chokonu. Ang sinaunang Chinese inventor at scientist ay dinisenyo ang kakaibang armas na ito. Ito'y kilala din sa tawag na repeater crossbow. May features siya na babanat sa palaso at maglalagay sa tamang pwesto para tumira. Maraming bersyon ang lumabas na kagaya nito, especially during Ming Dynasty. Meron din siyang parang magazine na naka-insert sa loob at dahil sa gravity sa kada pagtira mo ay magpapalit na agad ito ng bala.
Kaya nitong maabot ng layong 230 feet o 70 meters. Madali itong gawin, pwede mo nga itong gawin kahit nasa bahay mo lang. Pero mahirap na kapag tinuro ko sa iyo lahat kasi baka mamaya gamitin mo ito sa mga hindi magandang gawain. So ngayon, ikaw, kung tatanungin ka, alin dyan sa 12 yan ang pinaka nagustuhan mo? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.